Ang sabi ni Boyeng Remulla, mga kababayan, tayo lang ang pwedeng kumilos dito ng walang bias. Maniniwala po ba kayo sa sinasabi po nitong si Boyeng Remulla na siya po ay kumikilos na walang bias? Maniniwala po ba kayo na magiging patas ang investigasyon patungkol po sa kaganapan nangyari po na putukan sa Senado kung saan ay tangkang pasukin nga ng NBI ang Senado para lang mapulfill ang utos sa kanila kung sino man yung umuutos para kunin po Senator Bato de la Rosa at isuko sa kamay ng mga dayuhan. Unang-una, mga kababayan po natin, sinuspindi ni Boyeng Remulla si Police Major General Mau Aplasca. Sinuspindi po kung saan ginampanan niya lang ang kanyang trabaho, pinotriktahan niya lang ang kanyang teritoryo, which is yun po na kanyang trabaho. Protektahan ang mga senador, protektahan yung mga staff, protektahan yung mga tao na nandun sa loob ng Senado against sa mga gustong pumasok. And obvious naman, sinasabi po ni Matibag na wala pong NBI, hindi po sila armado, walang barel, hindi po sila nandun para makikidigma. Pero kita po sa mga videos kung saan sila po ay nagpaputok. Sila po ay armado, sila po ay talagang handang-handa po sa bakbakan. Ngayon mga kababayan natin, sinuspindi si Aplasca, pero ayon sa DOJ na may hawak ng NBI, si Matibag ay hindi pwedeng suspindi. So dito pa lang, makikita mo na yung pagiging bias. Plus, mga kababayan, yung mga propagandistang mainstream media, walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang, pero sila po ay obvious na napakasinungaling. Ini-spin po nila yung bawat balita. Ilang bisis na po natin na nahuli po yung mga mainstream media na nagbabalita sa mga rallies, particularly po ng mga Duterte, at dinadagdagan po nila para makakuha lang po sila ng siguro mas mataas na engagement sa kanilang viewers. Kaya dinadagdagan nila at gusto nilang palabasin na masama yung mga Duterte supporters. Ihuli nga natin yan doon sa Senado. So ito Mel Chanco, pakinggan nyo yung kanyang paraan ng pagtatanong. Tumakas na pala si Senator Bato de la Rosa. Tumakas. Unang-una, hindi po nakakulong. Unang-una, wala po sariling warrant Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas. ICC po, bansang dayuhan, may TRO. So ulitin natin, hindi po tumakas si Senator Bato. Siya po ay umuwi dahil, kumbaga, karapatan niya yun. Hindi naman siya nakakulong sa Senado. So walang pagtatakas na nangyari, which is mali ang sinasabi nitong mainstream media at propaganda. At saka escape po kasi ang ginamit na salita ng kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Go ahead, General. Ano po tingin niyo? Bakit ganun, sir? So escape, parang ano lang yan nahuli, di ba? So nahuli, hindi arrested. Escape, hindi tumakas. Lumabas lang. Tuloy tayo. Una-una po, well, mahirap yata sabihin na stage itong nangyari dito dahil hindi ko naman po pwedeng i-stage yung pagdating ng mga NBI agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBI agents. Kung hindi po sila dumating dito, wala pong mangyayaring barilan, putukan kung wala sila dito sa premises ng Senate. Sa poll ng Mr. Media. Kasi ang gusto ng Mr. Media na pinapalabas ngayon, ang gusto nila i-emphasize ay stage play daw. Drama lang daw yung nangyari sa Senado. O ito sa poll. Diba? Bakit? Kontrolado ba ng USAA yung NBI? Ang USAA ba yung nagpasok na pumunta kayo dito? Sa Senado, mag-stage play tayo? Gago kasi itong mga nasa Mr. Media Pero kagabi po, hindi ba meron kayong sinabi sa media na meron kayong aarestuhin? Sino po yun? At ano nangyari? Na-aresto ba? Ano ba unang nangyari? Tama po. Oh. Tama po, Mel, dahil simula po nung umaga, persistent na po yung mga reports na meron pong presence ng NBI agents dito sa paligid ng Senado. At ito po ay na-confirm namin sa aming CCTV at saka ako din mismo, bubaba pa ako doon sa GSIS gate at nakita ko po yung mga NBI agents na fully armed. Oh, lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot Totoo po ba yan? At saka bakit? Bakit kayo nagpakawala ng warning shot? Totoo po naman po yung Mel. Yes.
Bakit ho? Ito po ay kasama. Ito, bilib na bilib ako dito kay General Mao. No? Dahil dito talaga siya nagsisinungaling. Nakita mo yung sinseridad niya. Consistent siya sa kanyang mga sinasabi. Unlike dito, sa version ni Matibag, na paiba-iba. Nasa meeting sila, nasa hotel sila, walang NBI na nandun malapit sa Senate. Pero, ang dami, daan-daan yung mga nandun. Sa aming standard operation that Standard yun. Ano ibig sabihin po ng standard? I'm sorry, General, no? Hindi ko masya. Ano ibig sabihin ng standard? Walang nangyayari. Ang daming-daming tao magpapaputok kami. Ganun ba? Sir? kami po, Mel, pumunta po kami doon sa area na kung Yes. saan meron pong sighting ang mga NBI agents. So, nagpaalam po ako kay Senate President para i-check po at i-verify yung report na mayroong mga armadong NBI agents na nandyan sa second floor exit. At nung nandun na po kami sa area, na-confirm po namin at nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay challenge po namin siya, verbal challenge po. This is yung aming pong procedure of the continuing use of force. So una muna, verbal warning. So challenge po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Oh. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Oh. Nagpaputok sila ng baril, sir? Ang NBI? Pagkatapos po ng Again, pagkatapos po ng nagpaputok kami ng warning shot, ina-expect. Yes, go ahead, sir. Pagkatapos po namin mag-warning shot, ina-expect po namin na ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin. Kaya po, napa-atras po kami ng konti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire. Meron po bang tinamaan sa panig ninyo? Alam mo itong si Melchanko parang syunga-syunga. Parang syunga-syunga pag nagtatanong. Parang inosente. Babayan po natin ito, tumanda na to sa pagbabalita eh. Tumanda na ito sa pagkukover sa mga ganitong klaseng kaganapan. Tapos ngayon parang syunga-syunga, parang kunwari. Parang mas ano pa yung mga katanungan. Anyway, alam naman natin yung mga ito, ang gusto nilang palabasin ay masama po itong si Aplaska. Ang gusto nilang palabasin na bida po yung mga NBI. Kita nyo ngayon kita nyo ngayon sa anggulo ng mga pagbabalita, mga trolls nila, media, no, at version na nasa gobyerno, na palabasin na masama po si Aplaska. Kaya nga, sinuspindi nila agad. Kaya sinasabi ni Boyeng Rimulya, kung bias ang media, lalong bias itong si Boyeng Rimulya. Para sa akin, personal ko na nakikita sa pag-uugali ni Boyeng Rimulya. Medyo mo naglulupasay siya. No? Kung wala siyang kasalanan, senador siya, tapos tatakbo siya, tataka siya. Harapin niya. O yung anak niya nga, di ba, nahuli. Mas okay na yon. Kasi ginawa ni Bato ang kanyang trabaho. Kaysa anak mo na nahulihan na napakaraming kilo-kilong merichen. Kaya walang maniniwala mga kabayan sa sinasabi ni Boyeng Rimulya na siya po ay patas. Itsura pa lang nito, hindi na natin mapagkakatiwalaan. At nakita natin yan sa ginawa niya po kay Tatay Digong. Ngayon gagawin naman nila kay Senator Bato de la Rosa. Kaya kung ako lang yung tatanungin, tama lang na umalis si Senator Bato de la Rosa sa Senado. At least, walang madamay na kapwa senador. Walang madamay na mga sibilyan. So kung nasaan si Senator Bato de la Rosa sa ngayon, at kung alam nila, hindi doon nila pupuntahan. At si Senator Bato lang yun nandun. At kung sino man, yung kanyang kasama. Kung may security guard siya, hindi yun ang kanyang kasama. At least out na siya sa loob ng Senado. Hindi na madama yung institusyon ng Senado. Dahil alam ko, sa sobrang gigil nila, hindi nila titikilan na maaresto. Hindi nila titigilan hanggat hindi nila nakuha si Senator Bato de la Rosa. Kaya kung sino man yung nagbibigay ng security, protection kay Senator Bato de la Rosa, mabuhay po kayo. Saludo po ako sa inyong suporta. At impeachment na naman. At yan po yung ating mga susunod na pag-uusapan. Salamat at God bless everyone.